nakilala siyang Pilipina, tapos gusto magpakasal ng Pilipina, no? May nakilala siyang Pilipina na gusto nilang magpakasal. Ngayon kailangan nila yung perma ko sa divorce paper. Masaya ako if ever. Oh, yan na naman kayo. Sabihin niyo, selos ka na naman, madam. Nakilala siya, masaya ako para sa kanila. Masaya ako na makakamove on sila. Masaya ako na ang prayer ko lang sa Pilipina, ayan, maging matatag siya, magkaroon siya ng sarili niyang pera bells. Siguraduhin niya na huwag siyang magpatalo laban sa laban. Kung kailangan suntukan, birada, go. Okay? Another na iniisip ko is may tanning siya na diagnose siya ng sakit, ganun iniisip ko. Hindi naman siya natutuwa ako, pero kasi ang hirap mag-assume kung bakit bigla-bigla, for what, bakit sunod-sunod, no, ngayong buwan na to. At talagang gusto niyang makipag-usap ng video call, at ang sabi pa ay ipagsawalang bahala muna natin ang ating differences. Hoy! Differences, at unahin muna natin ang kalagayan ng mga anak, ng mga bata. Maayong buntag everyone. Alas 9 na guys. Alas 9 of a Monday, and because it's Monday, sobrang busy natin. Ayoko sanang umalis ng hospital, pero kailangan kasi meron din tayong mga transaction na wala namang makakagawa. Guys, ako lang lahat. So, inaantay ko sana yung doktor kasi ngayon ay 5 araw ni Mayumi sa hospital. So gusto ko sana antayin yung doktor, kaso nga lang ang problema, hindi ko alam anong oras. Ganun naman talaga, no, laging hindi natin alam kung anong oras yung doktor pupunta. Yun ang pinakamahirap kasi you may end up waiting buong araw, cancel mo lahat ng mga lakad mo, and then pupunta yung doktor ng alas 11 ng gabi. So talagang sabi ko, let me go and asikasuhin itong mga bagay-bagay sa buhay ko. But maayong buntag once again. Nasaan man kayong lupalop ng mundo, lupalop ng Pilipinas, lupalop ng Jensan, maayong buntag sa inyo. Sa lahat ng mga lugar dito sa Jensan na may nanonood sa kwento ng buhay ni Princess Iga, no? Hello sa inyo guys, mga taga-Kalumpang, mga taga-Puting Bato, may mga taga-Puting Bato ba dyan? Mga taga-Lagaw, ano pa hindi ko na-mention, mga taga-Barangay Bula, mga taga-Barangay Uhaw, saan pa ba? Mga taga-sentro ng General Santos City, ayan, maayong buntag. So, time check 9:33. Ako'y uuwi muna ng bahay dahil pinapahiram sa akin ni ate itong kanyang isang assistant habang hindi niya pa daw kailangan talaga at kailangan ko ng assist sa bahay. Ihatid ko muna doon, and then meron akong asikasuhin ngayong araw. So, dito na lang siguro siya uupo sa harap. And also, i-check ko yung mga anak kong dalawa kasi kahapon nag-take sila ng mga gamot nila. Titingnan ko yung takbo ng ubo nila ngayon. So, malaking pagpapasalamat ko guys, no, kasi talagang kinabahan ako dun kay Calvi. Ito nga yung x-ray niya. Ayan. Ayan ang x-ray ng anak ko. Ito yung sa gilid. And pagtad pa pala. And ito naman yung sa harap. Ayan. Kinabahan ako dyan sa mga usok-usok na yan. Akala ko pa naman something na very seryoso. Kasi talagang hindi ko alam. Talagang very challenging itong magiging na to guys. Itong magiging buwan na to if ma-admit pa si Calvi. But kita niyo dami-dami kong papel dito. Iniipon ko pa siya. Ngayon siguro dadalhin ko rin yung mga dokumento ni Mayumi dahil baka kakailanganin na natin. So, na-mention ko sa inyo na this week biglang nag-message sa akin yung tatay, yung lalaki sa buhay, lalaki sa past ko na buhay. Ayoko, I refused to call him tatay talaga. I refused. Kasi hindi naman siya tumayong tatay. Tatay is a very, very heavy emotional word for me. Tatay is a father. Father should be there. Hindi man physically, pero at least 70% ginagampanan yung responsibility, no?
I don't want to be, I mean, people could say na I'm bitter about it. You could say whatever you want. Pero para sa akin, hindi niya deserve talaga yung word na tatay. Ayan. So what? Tatay lang naman yan ng word. So what? Ganun, sasabihin ng iba. Sa inyo diba? Wala naman akong pakialam kung sa inyo walang meaning yung mga ganyan. Pero sa akin kasi, personal, kaya nga ako nag-vlog kasi personal ko naman po lahat ng mga pinagdadaanan. Ayoko na matawag siya. He doesn't deserve that. But recently, hindi ko alam anong nangyari at sunod-sunod ngayong linggong to, talagang nag-communicate siya. Wala, baka ano na siya guys? Baka may taning. O baka gusto niya nang magpakasal. Sa tingin ko baka yung hulaan ko, no? Baka may nakilala siyang Pilipina, tapos gusto magpakasal ng Pilipina, no? May nakilala siyang Pilipina na gusto nilang magpakasal. Ngayon, kailangan nila yung perma ko sa divorce paper. Kailangan nila yung perma sa dokumento. So, isakay mo lang dyan sa likod, Gracie. Sino magsama? Nami? Ha? Dito ka sa front seat. Si Grace. Ano man? Kabalo man siya, siya, kwaon lang daw na ko karon. Kaya anak ko sa iya, kaming na ko. So, tawag na ito guys, I was saying, hindi ko alam kung anong nangyari, okay? Maybe nakakilala nga siya ng Pilipina, pero masaya ako if ever. Oh, yan na naman kayo. Sabihin niyo, selos ka na naman, madam. Grabe naman kayo sa akin. Kasi bigyan niyo naman ako ng benefit of the doubt na at least wala talaga ako nararamdaman ganun. Pag may nakilala siya, masaya ako para sa kanila. Masaya ako na makakamove on sila. Masaya ako na, ang prayer ko lang sa Pilipina, ayan, maging matatag siya, magkaroon siya ng sarili niyang pera bells. Siguraduhin niya na huwag siyang magpatalo laban sa laban. Kung kailangan suntukan, birada, go. Okay? Another na iniisip ko is may taning siya na diagnose siya ng sakit, ganun iniisip ko. Hindi naman siya natutuwa ako, pero kasi ang hirap mag-assume kung bakit bigla-bigla, for what, bakit sunod-sunod, no, ngayong buwan na to. At talagang gusto niyang makipag-usap ng video call at ang sabi pa ay ipagsawalang bahala muna natin ang ating differences. Hoy! Differences at unahin muna natin ang kalagayan ng mga anak, ng mga bata. Ang sarap sagutin, no? Ano bang ginawa ko for the past 3 years? Ang sarap sagutin ng ganyan. Kaso ayokong mangibabaw sa akin yung galit, yung ugaling kanto natin, alagaan natin, di ba? Ayokong mangibabaw yun. Pero ang sarap talaga replyan na baka ikaw lang yung dapat isang tabi mo yung mga selfishness mo para mauna mo yung kapakanan ng mga bata. Kasi ako for the past 3 years, ako lang mag-isa. Wala kang ginawa ni singkong duling. Ang sarap replyan ng ganun, no? Pero nanatili akong professional. Sinagot ko siya, I am available for this time for a Zoom meeting. Oh, ganun lang guys, professional. 1 sentence, 2 sentence, ganun lang. So, sulod na seatbelt ka ha. Ano na mo gamit? Ngayon. Mo gamit? Ang gamit mo? Sa di na balay. Bayo mo dito May bayo ka dara. O sige, limpyo na ha. O sige. At seatbelt ka na. Sa balay ka anay ha. Nagambal si ate sa imo. Okay. May pakagani amo na dahon sang oregano kay isang painom ta kay Chico kag kay Calvin. Sige. Okay. So anyway guys, I was saying na ang sarap magalit. Pero sometimes I always remind myself na pag nagalit ako or nagganito tayo, nagbunga tayo, hindi naman siya productive. So what we do is we step back and we breathe in, breathe out, and then we think kung ano yung maganda. So for me, as per my experience, it's not good to say a lot of things kasi
Hindi ibig sabihin marami kang sinabi, marami siyang maririnig, marami siyang maiintindihan, or magigets niya anong nararamdaman mo. Make it brief and concise. Make it straight, direct to the point. Okay? Direct to the point, mag-send ka ng bank account, tumahimik ka, ganun ka direct. 'Di ba? So, pupunta na kami guys. Ako'y aalis na muna at magmamaneho. Ayan. Okay. Dami nating aasikasuhin ngayon. Ayan, pag tumawag pa yung ate ko. Saglit lang guys, tawagan ko muna si Madam Sheena. Early pa dahil si Ma'am Sheena naglabas. Na May. Early pa si Ma'am Sheena naglabas. Okay, hindi naman siya sumasagot. So, ang next kong pupuntahan ay okay. So, pupunta muna ako sa may-ari ng aking pwesto sa laundry shop. I have to talk to her guys. Ayan, next time na natin pag-usapan yan. Pero what I'm trying to say is, hindi ko alam kung bakit biglang kumontak ang tatay ng ang lalaki, ang aking sperm donor. Hindi ko talaga alam, sorry ayan. And in short, gusto niya talaga makipag-usap, and gusto niya, meron siyang sinabing gusto niya isama sa abroad yung mga bata, saglit lang daw, bakasyon, pero sigurado seatbelt mo gang. Yan ito gang tama yun, anuhan mo. Yan, tama yun siya. Yan, tapos ito siya, kasi hindi tayo mag-andor. Yan, dito yan siya, dito yan. Okay. Pero hindi naman siya makakaalis kung wala ako. At hindi naman ako makakaalis kung wala si Bunny. So damay-damay na to. May siguraduhin niya na ready na yung million niya. Tumatawa nga yung kapatid ko no. Sabi niya, bigyan mo na ng chance kasi huwag ka na pakipot. Ganun yung kapatid ko. Sinagot ko naman, siguro sa kapag sinampal naman ako ng bilyon-bilyon, matitiis ko lang lahat ng hirap. Matitiis ko lang lahat ng hirap. Lahat naman nakakayanan no, sa buhay. Walang bagay na walang solusyon. Ganun yung sinagot ko sa kanya. Mga biruan lang namin magkakapatid yan. But, like I said, I will respond naman properly, no? And, as long as, yan nga yung sinasabi ko palagi sa inyo, as long as, ang kanyang main focus ay ang mga bata, concern ay mga bata, titingnan natin, papakinggan ko. Excited akong makinig kung ano yun, anong sadya niya this time. And hindi naman ako guys, hindi naman ako makikipag-away. Pakikuha ng bagugang. Hindi ako. Sige, go. May natapon. Hello. Ay, paki-close ako. I-close mo yung zipper lang. Saan di mo pala ayaw na may kasi mo pala ayaw may na lang. Okay lang, madara. Hey guys, time check 7 o'clock ng gabi. It's 7:15 and I just
arrived sa parking lot ng hospital. Kung nasaan yung anak ko, si Mayumi. Ayan, nasa loob pa ako ng kotse, guys. Hindi ko alam. Marami ba yung lens natin? Hindi naman siguro. Punasan ko muna. So, kakadating ko lang. I'm so hungry. Gutom na gutom ako. It has been a very busy day for me. Sa umaga, umuwi ako ng bahay. Nasikaso ko yung mga anak ko. I had to check on the shop. Yung mga bumili ng mga benta natin. And then I had to leave. Kasi pumunta ako ng mga government, government social services under government, kasi akala ko check out na si Mayumi, check out, discharge na si Mayumi ngayon, pero hindi pala. So sabi ng doktor ni Mayumi, she advised me na lumapit sa mga meron? Wala. Bili na lang tayo dyan sa malaking mga butika. Sakay ka na lang. Gatas ni Mayumi. So, pumunta muna ako dito, guys, kasi si Mayumi, nagkaroon siya ng diarrhea. So, sinuggest ng doktor na palitan muna yung gatas niya kasi ilang araw na kahit ginagamot siya, nagda-diarrhea pa din. So, dapat ngayon, discharge na siya, kaso hindi tinuloy yung pag-discharge sa kanya kasi, tawag nito, nagda-diarrhea siya ba? Ayaw ni Doc na pag inuwi siya, baka ma-dehydrate. Baka mag-dehydrate si Mayumi. So, hindi na lang siya tinuloy. And sabi ni Doc, nag-advise si Doc na lumapit sa social service para mas bumaba yung bill. So, etong social services natin, guys, local social services, kanya-kanya to sa syudad, no? So, meron kami dito sa Jensen, and it's not bad to ask for help when you feel like kailangan mo talaga ng tulong. So, other than PhilHealth na insurance, merong insurance si Mayumi, pero dahil nga nasa private room siya, kasi mahirap naman mag-ward kapag 2 years old kasi, tapos ubo pa yung problema, maya-maya nagigising, tapos mas lalong hindi makakatulog pag maya-maya may pumapasok sa kwarto. At saka pagpasok namin, wala din silang bakante sa ward, wala din silang bakante sa semi-private. So medyo okay lang naman tong hospital na to, hindi naman to yung mahal na hospital talaga dito sa Jensen. Sabi ko okay lang. So ngayon, tamang-tama, dumating yung aking ID ng solo parent ID. So wag kayong magtaka kung may solo parent ID ako, guys, no? Dahil pag pumunta ka sa solo parent office, government office, valid, maraming reason na maging valid na solo parent ka. Kapag hindi sumusuporta yung magulang o yung partner mo for quite period of time, or wala siyang communication sa inyo, valid ka maging solo parent. So once na valid ka maging solo parent, bibigyan ka ng ID. Ngayon nagkataon na itong PhilHealth at saka solo parent ay meron na silang partnership, parang tanggap na siya ng PhilHealth. So another consideration pa yon. So at least na-submit ko sa PhilHealth, nagpa-update ako. At the same time, nagtanong ako ng requirements. So isa sa requirements is kapag voters ka, updated ka na voter, no, dito sa lugar namin, and then 1 year renew, yung ID mo updated, ganon. So malaki din yon, malaking plus din yon, makakatulong sa pagbaba ng bill. I know I am quite you guys are concerned, no, sa finances and financial pagdating ng bill, pero like I said, pag pera, mahahanapan natin ng paraan yan. Okay, what I know is it's best na sa hospital si Mayumi, kasi nga akala natin dehydration is very simple, pero actually it can kill, especially kids. Nakakamatay yung dehydration, and sometimes it is too late. Minsan sabihin natin okay lang ganito, pero hindi na pala nare-replenish yung liquid sa katawan ng bata, hindi enough, to the point na pag dinala mo, wala na, bagsak-bagsak na yung mga organs. So ayoko naman umabot sa ganun na point, kaya hinayaan ko. So today has been very productive. At the same time, I have bad news and I have good news. Bad news tungkol sa negosyo, ayan, na gusto kong i-update sa inyo, at mga learnings ko na din, kasi lagi ko naman sinishare sa inyo, no, yung mga learnings ko sa negosyo. Ang good news ko naman, I received good news. Na-approve na yung visa na gagamitin sa pag-alis ng Pilipinas. So, I am happy na may positive news tayo. And other than that, hindi ko alam kung kukunin ko ba tong good news or bad news, itong biglaang pag-communicate
ni engineer no sa akin, dahil pa nagpapakita siya na gustong-gusto niya makita yung mga bata, gustong-gusto niyang makasama yung mga bata, gusto-gusto niyang magsuporta sa mga bata. So hindi ko alam kung, medyo skeptical ako sa part na yan, pero gusto niyang makasama yung mga bata. Kaya pinaghahandaan ko din kung ano yung magiging conversation namin. But it has been a very busy day for me. Before I knew it, guys, it was already 4 p.m. and I have not been eating, no. I ate but very enough na din, hindi din as in. Pero what I know is I have not been taking water, and that's really bad kasi iniiwan ko yung water bottle ko dahil kay Mayumi. I got dinner, bumili po ako ng pagkain para kay Bunny sa akin, tsaka dun sa tumutulong kay Mayumi right now. Bumili ako ng gatas at reseta ng gamot ni Mayumi. Huminga lang ako saglit, guys. Hindi ako nang mamadaling magmaneho, and by the time I check the time, it's already 7:25 p.m. Chinek ko si Calby, si Chico sa CCTV. They are okay, they are playing. Si Mayumi naman tulog na daw, so I am quite chinecheck ko kung uuwi ba ako ng bahay ngayon or bukas na lang, kasi nga iniisip ko okay na naman yung mga bata and they're taking their medicine and they're also eating. So it's going to be a very overwhelming, I believe. Parang magiging overwhelming tong taon na to. Maraming mangyayaring pagbabago. My good news, my bad news, my challenging news. But like I said, I am grateful. I am very grateful and I am humbled knowing na I am okay physically, I am okay mentally, I am not doing bad, okay? Financially, I would say as long as may pangbigas ang mga bata, everything else will be provided for. Actually, to be honest with you guys, may mga customer ako na bumili, I think kahapon and today. And big shout out sa inyo na hindi nila kinuha ang sukli nila. Huwag niyo akong awayin na. Ayan. Pero I'm very grateful kasi may mga customer ako na they mean well. And I sometimes nakakaiyak kasi hindi naman yun about sa amount ng pera, kundi yung sa thought, knowing na they are very eager and they are very sincere na mag-share ng konti or kahit na anong amount na gusto nilang i-share for my kids. Imagine that. People who has not seen my children, who has never met my children, who's just watching my kids, and they bring happiness to their hearts. They are sending gifts and blessing para sa mga anak ko, kay Mayumi, kay Chico, kay Calby, kay Kuya Kahil. And Kuya Kahil today is celebrating his birthday. So I'm waiting for him to call me and update me kung ano yung nangyari. But basically, umiiyak siya sa akin one day kasi gusto niyang magbigay na ng bulaklak. Meron siyang nagustuhan na babae at gusto niyang magbigay ng bulaklak. And hindi pumapayag yung tatay. So, hindi siya masaya. Nagpaalam siya sa akin, pumapayag po ako kasi babae ako, and I don't see any bad with that. Yun pa ang pag-uusapan namin, pero sa akin okay lang. Si Kahil ay 13 na. If he would like to appreciate someone na gusto niya through giving flower, I don't see anything wrong with that at all. Hindi ko alam sa inyo as nanay, pero sa akin okay lang. There's no bad thing there. If my son at 13 wants to learn how to be, ang iba kasi very overthinking, no? Mga buntis-buntis agad, agad, ang pangit ng mga thinking. Okay, for me, I support my children up to some point, and this is kind of one of those point na I don't see anything wrong with it. If my son who's 13 years old would like to make someone feel special by giving them her flower on Valentine's Day, so what, right? At least at his young age, he knows how to share his love. He knows how to express how he feels. I don't see anything bad. Hindi ko lang magets bakit ayaw ng tatay niya na suportahan siya. I feel like gusto kong magalit, pero ayokong mag-away kami, and ayoko naman na sabihin niya na tinatapakan ko naman yung parenting niya, 'di ba? And I don't want to make it a big deal, pero sabi ko kay Kuya Kahil to just, try his best to handle the situation kasi nga 13 na naman siya. If he's disappointed, communicate with the dad. If the dad is very strict about that, I don't know, I told Kahil just to, try to accept it and see the good
see the good sa advice ng tatay niya. Kasi after all, tatay niya naman yun eh. Wala namang, sabi naman ng tatay, okay lang, wag na lang bulaklak, ano na lang, chocolate. Sabi ko, ha? Chocolate and bulaklak? Eh di bulaklak na lang kaysa sa chocolate, di ba? Na mas mahal yung chocolate. Ikalawa, nakakasakit pa ng ngipin yun. So maraming mga okay, binigay na namin kay Mayumi yung gatas na lactose intolerant. Ay, lactose free pala. Ito siya guys. Malapit 2,000 pesos yung isang box nito. Si Mayumi, yung gatas niya, 300 pesos lang yun. Pero wala akong problema, 2 years. Pero ngayon dahil diarrhea siya, pinasumbok sa amin tong ganitong gatas, 2,000 guys. Siguraduhin lang natin walang matapon kahit isang scoop ng kamahal ng gatas. Pag-grow. Tapos matulog na sana kami, biglang may nagkatok. Nagdala ng prutas. Sakit ng heart ko guys. Imagine, galing ako sa hanap buhay, tapos pagdating ko, pagod ako pero masaya ako kasi safe. Safe ako nakarating, safe ko nagawa yung mga kailangan kong gawin at marami akong ginaisip. And then suddenly may magpasok, magdala ng prutas. Wala ako masabi, speechless ako guys. Yung minsan iniisip mo na mahirap isipin na mag-isa ka lang kasi maraming nagmamahal. yun. Binahan kami ng prutas, Mayumi, oranges, saging, at saka mansanas. Tapos yung nagdala nito, galing pa siya sa trabaho. Hindi mo alam ilang oras ang pahinga niya. Hindi mo alam yung struggles niya sa buhay. Pero ginagawa niya pang mag-extend ng pagmamahal niya kay Mayumi. If people can hate, if people are capable of hate, let us always remind ourselves that some people are also capable of love. Ganyan nila kamahal ang anak ko guys, kahit nagdumadaan lang dito, magbigay na ng pagkain, hindi na nagapasok para daw hindi makadisturbo kay Mayumi. Tapos naiintindihan nila kung hindi ako makatayo para maglapit sa kanila. I am blessed. There's a lot of things to be grateful for. I am blessed. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinag-pray ko na sana bukas okay na si Mayumi para maasikaso ko na yung bayarin sa hospital and matitignan natin kung magkano yung aabutin. No? Pinauwi ko muna si Bangi para paglinis ng bahay bukas at ako'y maghanap ng kukumpleto sa bayad, and then ang assistant ni Ma'am Sheena andito din para magbantay kay Mayumi para pwede kong asikasuhin yung bills bukas. So I guess this is the day you guys. I would like to say good night and thank you sa lahat ng suporta ninyo, pagmamahal ninyo. You know who you are. Maraming salamat. And laban sa buhay. Pag napagod, magpahinga, walang sukuan to guys. Walang sukuan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Eva.